Nang magpakita ang ex-husband ko sa kumpanya bilang isang partner, bigla akong inatake ng morning sickness. Kalmado niya akong tiningnan, tapos agad na inaprobahan ang dagdag na 100 na milyong piso para sa proyekto. Tuwang-tuwa ang boss ko at hindi maitago ang kasiyahan. Nagtanong siya, "Sir, parang ang saya-saya niyo ngayon, ah? May magandang balita ba?" Ngumisi lang ang ex ko at sumagot, "Wala naman. Buntis kasi ang asawa ko, magiging tatay na ako." Napatulala ako sa narinig ko. Siraulo na talaga siya. Siya lang ba ang nakakaalam na buntis ako? Wala pang 2 buwan mula nang maghiwalay kami ni Marco Evangelista, partner na siya ng kumpanya. Sa sandaling iyon, nakaupo ang lalaki sa loob ng conference room, nakakrus ang mahahabang binti, at ang kanyang mahaba at eleganteng hintuturo ay tumatapik sa mesa. Relax na nakikinig si Rafael sa presentasyon ko ng plano. "Sir, anong masasabi niyo sa plano?" Nagngingit-ngit ako, sinasabi sa sarili na siya ang kliyente ngayon, kaya pilit akong ngumiti. "Hindi pa rin po ba kayo satisfied sa ika-12 bersyon ng plano?" Pagkasabi ko niyan, sinaman ako ng tingin ng boss ko. Bago pa ang meeting, paulit-ulit na niya akong pinagsabihan na pigilan ang sarili ko, dahil napakagandang magbigay si Marco Evangelista. "Sir, ano po sa tingin nyo? Kung hindi po kayo satisfied, ipapagawa ko ulit sa kanila." "Ipagawa mo yang ulo mo." Sa loob-loob ko, minumura ko ang boss kung walang paninindigan. Ang plano na ito, sadyang binibitin ni Marco ang kanyang sinasabi, kaya lahat ng tao sa loob ng conference room ay hindi mapakali. Pumikit ang lalaki, bumaba ang kanyang mahahabang pilikmata, ngumiti siya ng bahagya, at parang sumasayaw ang kanyang nunal sa ilalim ng kanang mata. Sa tingin ko, hindi pa rin ito sapat. Alam ko na, peste ka. Sa totoo lang, hindi ko masisisi ang lahat, dahil bago pa lang akong hiwalay, kaya medyo masama ang loob ko at parang walang gana sa lahat. Siguro pag-usapan na lang natin ang collaboration na ito sa ibang araw. Nagmadali namang sumagot ang boss ko, "Sir, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Sisiguraduhin naming aayusin namin ang plano hanggang sa maging satisfied kayo. Wala namang big deal ang paghihiwalay. Sa ganda ng estado nyo, sir, hindi kayo mahihirapang makahanap ng mas higit pa." Walang sinabi si Marco, pero nakatutok ang kanyang mga mata sa akin. Nako, 30 na ako, hindi na ako makakahanap ng magugustuhan ko. Halos mabasag ang mga ngipin ko. Ang liit-liit talaga ng utak ng lalaking ito. Hindi ba't noong humingi ako ng hiwalay at tinanong niya ako kung bakit, sinabi ko sa kanyang 30 na siya, at hindi na niya kayang gawin ang lahat ng kaya niyang gawin noong 25 pa lang siya. Nagalit siya at hindi sinasadyang nabasag niya ang baso sa kanyang kamay, "Di ba? Parang bulaklak pa rin kayo sa edad nyo, sir. Huwag nyo naman pong maliitin ang sarili nyo. O baka naman may gusto kayong type ng babae, at tutulungan ko kayong maghanap. Anong gusto nyong baguhin sa plano, sabihin nyo lang. Celine, kumuha ka ng papel at lapis at isulat mo." Nang marinig kong tinawag niya ako, tahimik akong kumuha ng notebook, handa nang isulat ang mga requirements para sa plano, para sa ika-13 bersyon. O kaya, hayaan nyo na lang akong magkausap ng pribado si Director Reyes. Nang hilingin ni Marco iyon, hindi naglakas loob ang boss ko na tumanggi, agad na niligpit ang kanyang mga gamit, at biglang naglaho. Kami na lang dalawa ang naiwan sa loob ng opisina. Sir Marco Evangelista at Director Celine Reyes, ako yun. Sasabihin ko sa'yo ang mga gusto ko, ha? Una, dapat matingkad ang kulay ng background ng plano. Pangalawa, gusto ko na simple pero makahulugan ang plano, elegante pero accessible pa rin sa lahat. Pagkatapos niyan, sunod-sunod na nagbigay ng requirements si Marco. Kinuyam ko ang aking kamao, "Gusto mo bang pakinggan ulit ang sinabi mo? Siraulo ka. Ano, malinaw ba sa'yo?" Nakapangalumba ba siya habang nakatingin sa akin, medyo mayabang ang tono. Noong naghiwalay kami, iminungkahi ko kay Marco na pumunta kami sa civil registry, pero hindi siya pumayag. "Kung gusto mo akong hiwalayan,
kailangan mo munang lumuhod at magmakaawa sa akin. Nagalit ako at ibinato ko ang unan kay Marco. Gusto mo akong magmakaawa sa'yo? Sa panaginip mo na lang. Pero napatunayan ko na kailangan nating harapin ang katotohanan. Siya ang kliyente ko ngayon, kaya kailangan kong sabihin iyon, nagmamakaawa na ako. Pwede ka bang magsalita ng maayos, sir? Wala akong naririnig. Lakasan mo pa, Director Reyes. Biglang lumapit si Marco at huminga ng malalim, tapos bigla kong naramdaman na kumukulo ang sikmura ko. Sige, nagsisimula na ako o baka naman ikaw. Hindi pa tapos magsalita si Marco nang biglang sumugod ang pakiramdam ng pagduduwal sa ulo ko. Agad akong tumakbo palabas ng conference room, nagmukmak sa banyo, at nagsuka ng nagsuka hanggang sa makalimutan ko ang mundo. Umiikot ang lahat sa paligid ko, hanggang sa puro asido na lang ang isinusuka ko. Narinig ko ang boses ni Marco sa labas, okay ka lang ba? Tapos narinig ko ang mga yabag ng maraming tao. Sumingit ang assistant kong si May, Director Celine, anong nangyari sa'yo? May nakain ka bang masama? Umiling ako at lumabas ng banyo, at nakita ko ang maraming taong nakatingin sa akin. Kailangang itigil ang negosasyon para sa araw na iyon. Kinabukasan, bumalik si Marco. Pinabili ng boss ko ng kape, prutas, at nagsunog pa nga ng insenso sa loob ng conference room para salubungin ang espesyal na bisita. Pero pagkapasok ko pa lang sa conference room at naamoy ko ang insenso, tumakbo na agad ako sa banyo para magsuka. Pagkalabas ko ng banyo, narinig kong nag-uusap ang mga tao, bakit kaya nagsusuka ng ganyan si Celine? Wala naman siyang kinain kanina. Baka buntis siya. Napatigil ako sa paglalakad nang marinig ko iyon. Sinusundan ako ni Marco, kaya sigurado akong narinig niya ang mga iyon. Nagkatinginan kami, at bigla akong pinagpawisan ng malamig. Ilang taon na kaming kasal, at palagi akong nag-iingat. Pero noong gabi bago kami maghiwalay, biglang kumatok si Marco sa pinto ng kwarto ko, hindi ka na makakahanap ng lalaking kasing maalaga ko. Ito na ang huling gabi natin. Bakit hindi mo sulitin ang mga benepisyo ng pagiging asawa ko? Dahil huling gabi na namin iyon, halos wala na akong maalala, at hindi ko na maalala kung nag-ingat ba ako. Hindi ba't huminga ako ng malalim nang bigla kong narinig ang pagtawa ni Marco. Napansin niyang napalakas ang kanyang pagtawa, kaya agad niyang tinakpan ang kanyang bibig, pero hindi niya maitago ang saya sa kanyang mga mata. Nakita ng boss ko na masaya si Marco, kaya sumang-ayon siya, "Sir, may maganda po bang nangyari?" Wala naman. Parang magiging tatay na ako. Tungkol naman sa plano, napag-isipan ko na. Maganda ang araw na ito, kaya okay na ito. Dagdagan ko ng 100 milyon ang puhunan, at pagsikapan nyo ang plano. Mas masaya pang tumawa ang boss ko. Nalunod ang buong kumpanya sa kasiyahan, pero hindi pare-pareho ang saya ng mga tao. Hinawakan ko ang tiyan ko, at hindi pa rin ako nakaka-recover. Sinabi ni Marco na tutulungan niya akong kumpletuhin ang mga detalye ng collaboration na ito, pero hindi niya gusto ang amoy sa conference room, kaya gusto niyang lumabas kami para kumain habang nag-uusap. Agad akong binigyan ng boss ko ng 20,000 piso para pakitunguhan ko ng maayos ang espesyal na bisita. Pagkababa ko, nakita ko si Marco na nagpaplano ng umalis. Patungo sa civil registry. Ang kabuuang distansya ay 13.14 na kilometro, at tinatayang aabutin ng. Anong ginagawa mo? Naghanda para pakasalan si Marco. Gusto mo bang lumaki ang anak natin ng walang ama? Tumingin ng diretso ang lalaki sa mga mata ko, sinusubukang gamitin ang moralidad para gipitin ako. Sayang, wala akong moralidad para gipitin. Una, kailangan muna nating kumpirmahin kung may baby nga. Pangalawa, kahit na totoo nga, wala pa siyang karapatang pantao, kaya ako ang magdedesisyon kung mabubuhay siya o hindi. Kaya ko rin siyang bigyan ng ibang ama. Huwag kang mag-alala. Nang marinig niya ang tungkol sa pagpapalit ng ibang ama, agad na sumama ang mukha ni Marco, hindi pwede. Hindi ako papayag. Wala kang magagawa kahit na hindi ka pumayag.
Diretso akong pumunta sa kotse niya, binuksan ang pinto, at umupo sa upuan ng pasahero. Hindi ka ba aalis? Kahit ano pa, kailangan muna nating kumpirmahin kung may baby nga. Bakit hindi ka nag-ingat noong gabing iyon? Tinitigan ko ang lalaki, umaasang bibigyan niya ako ng makatwirang sagot. Umupo si Marco sa loob ng kotse, nagsuot ng seatbelt, at mahinang sumagot, kung nag-ingat ako, paano pa tayo magkakabalikan? Napatanga ako, inalala ang sitwasyon noong pumunta si Marco sa akin noong gabing iyon, at napagtanto kong naloko niya ako. Pagkatapos kong mag-file ng divorce, nagkahiwalay kami ng kwarto ni Marco, at noong huling gabing iyon, kakatapos lang maligo ni Marco nang kumatok siya sa pinto ng kwarto ko. Ilang taon na siyang nag-eehersisyo, kaya basa pa rin ang katawan niya, nakasuot lang siya ng robe, at nagpakita siya sa harapan ko. Dumadaloy ang mga patak ng tubig mula sa kanyang noo pababa sa kanyang buhok, papunta sa kanyang panga, collarbone, dibdib, at naglalaho sa kanyang baywang. Sinundan ng mga mata ko ang pagbaba ng tubig at nakita ko ang kanyang six-pack abs na nakatago sa ilalim ng kanyang robe. Napalunok ako. Huling gabi na natin ito, gusto mo bang magpakasaya? Hindi na mauulit ito. Hindi ka basta-basta makakahanap ng lalaking kasing galing ko sa kalsada. Paulit-ulit na tumutunog sa tenga ko ang mga salita ni Marco, parang ahas na nangaakit kay Adam para kainin ang ipinagbabawal na prutas. Sa huli, hindi ko rin napigilan ang tukso, at hindi ko inaasahang madali akong maloloko ni Marco. Lalo akong nagalit habang iniisip ko iyon, kaya sinuntok ko si Marco. Hindi siya umiwas, lumapit siya sa akin, hinayaan niya akong maglabas ng galit, at nang mahimasmasan na ako, saka siya nagsalita, magpakasal na ulit tayo. Pwede, bang itago na lang natin ang baby? Huwag ka nang umasa. Huwag mong kalimutan, peke ang kasal natin sa simula pa lang. Kailangan ko lang ng mapapangasawa noon, dahil kung hindi ako magpapakasal, hindi titigil ang nanay ko sa kakaisip tungkol sa pagpapakasal ko, hindi para sa kaligayahan ko, kundi dahil gusto niya ng malaking dote kapag nakipag-usap siya sa matchmaker tungkol sa kasal ko. Parang nagbebenta ng produkto ang nanay ko, nagtapos sa isang sikat na unibersidad ang anak ko, at matalino rin siya. Pinalaki ko siya ng maayos, at kapag nagkaregla si Celine, hindi ko siya pinapagawa ng kahit na ano, kaya siguradong hindi siya magkakaroon ng sakit tulad ng malamig na matris, at agad siyang magkakaanak pagkatapos ng kasal. Anong klaseng lalaki ang gusto niya? Kahit ano, basta kayang magbigay ng dote. Ang pamilya ko ay nagnegosyo ng maraming henerasyon, kaya kailangan namin ng pera. Nagkakilala kami ni Marco sa universidad, at senior ko siya. Noong sumali ako sa student council, siya ang nag-interview sa akin. Nang makita niya ang impormasyong isinulat ko sa application form, masaya siyang tumawa. Bakit siya tumawa? Hindi ko rin alam. Si Marco ay isa sa mga taong nakakaalam ng tungkol sa sitwasyon ng pamilya ko. Sa totoo lang, hindi iba ang sitwasyon niya sa akin. Mayroon siyang kuya, at pinapaboran siya ng kanyang mga magulang. Sa loob ng bahay, parang invisible lang si Marco. Noong nag-junior high pa lang siya, lumipat na si Marco. Mayroon kaming isang uri ng pakiramdam ng empathy para sa isa't isa. Ayokong pilitin ako ng nanay kong magpakasal, kaya kailangan kong gumawa ng paraan. Mayaman ang pamilya ni Marco, pero madali ba akong susunod sa gusto ng nanay ko? Noong nagpakasal kami, sinabi ko sa nanay ko na hindi mahal si Marco ng kanyang mga magulang, at siya lang ang nagsikap na umasenso. Sinimulan niya ang kanyang negosyo, at nagtitipid siya sa bawat sentimo. Sa simula, hindi naniwala ang nanay ko, pero nang malaman niyang hindi kami nagpakasal at halos araw-araw kaming natutulog sa kumpanya, nagpanik siya, natakot siyang manghihiram ako ng pera. Kaya binura niya ang kanyang social media account at isinulat niya ang numero ko sa kanyang blacklist. 5 taon na kaming hindi nag-uusap ng nanay ko. Nakaramdam ako ng ginhawa, at nang siguradong hindi niya ako mahahanap, nagmungkahi akong maghiwalay kami ni Marco. Sinamahan ako ni Marco sa ospital para magpa-check up,
at nakumpirma nilang buntis nga ako. Pagkalabas namin ng ospital, galit na galit ako kaya sinipa ko siya ulit. Kakatapos ko lang magplano para sa aking career path, pero sinira niya ang lahat. Kamakailan lang, bakante ang posisyon ng Vice President sa kumpanya, at matagal ko nang pinaghandaan ang posisyon na ito. Kaya araw-araw akong nakikipagkita sa mga kliyente, nagpupuyat para gawin ang plano, at malapit na akong maabot ang aking layunin, pero biglang nawala ang lahat. Kinabukasan, nang pumasok ako sa kumpanya, pinapaligiran ako ng mga tao, nag-aalala ang kanilang mga mukha. Celine, okay ka lang ba? Kung hindi maganda ang pakiramdam mo, sabihin mo sa amin, ha? Celine, napaligiran ako ng maraming tao, at hindi ako makasingit. Sa wakas, nakatakas ako sa karamihan at nakabalik sa aking desk. Bakit niyo ako pinapaligiran? Kinain ko lang ang mali. Pero sinabi ni VP Zhang na buntis ka raw. Nagkatinginan ang mga tao. Tumingin ako kay Zhang Wan, at nang magtama ang aming mga mata, wala siyang bakas ng pag-aalala, at nakangiti pa rin siya. Celine, magkakapatid tayo dito, kaya kung may problema, sabihin mo sa amin. Kung pagod ka na sa trabaho, pwede mong ipasa ang ilang trabaho kay Hui Hui. Si Zhang Wan ay ang Vice President na ipinadala ng headquarters mula sa ibang bansa. May bakante na posisyon ng Vice President sa kumpanya, at gusto niyang ibigay ito kay Wang Hui Hui, ang empleyadong dinala niya. Parang gusto nilang tulungan ako, pero sa totoo lang, gusto nila akong gipitin. Hindi na kailangan. Sumakit lang ang tiyan ko dahil may nakain akong masama, kaya hindi kailangang mag-alala si VP Zhang. Huwag kang magkakalat ng mga chismis, dahil hindi basta-basta ang abogado ko. Pagkasabi ko niyan, humarang si Wang Hui Hui sa harapan ni Zhang Wan. Celine Reyes, anong pinagsasabi mo? Alam ng lahat na hindi kailanman nakipag-away si Ate Zhang sa trabaho, at ginagawa niya lang ang kanyang tungkulin. Oo, tama. Alam ng lahat na mabait, friendly, at mapagbigay si VP Zhang, at palagi siyang nagmamalasakit sa lahat. Siya ang nagpapainit sa ating pamilya sa trabaho. Dahil mayroon siyang mga tanggang katulad ni Wang Hui Hui. Pero hindi alam ni Wang Hui Hui na pinahahalagahan siya ni Zhang Wan. Wala akong oras para makipagtalo sa kanila, kaya tumalikod ako at kinuha ko ang mga papeles para sa aking ulat sa trabaho. Tuwang-tuwa ang boss ko sa collaboration namin ni Marco, at pinuri niya ako. Pero nang paalis na ako, tinawag niya ako, Celine, buntis ka ba? May sinabi ba sa'yo si VP Zhang? Medyo nahihiya ang boss ko, kaya kinamot niya. Ang kanyang ilong, sinabi niya lang na ayaw niyang makita kang nagtatrabaho ng husto kahit nabuntis ka, kaya sinabi niya sa akin na maging alisto ako sa buhay ng mga empleyado. Kung buntis siya, hindi ako buntis. Pinutol ko ang sinasabi ng boss ko, ilalaglag ko rin ang baby na ito, kaya walang pagkakaiba kung aminin ko o hindi. Noong gabi, pagkatapos ng trabaho, nakatanggap ako ng tawag mula kay Marco. Sinabi niyang sisanduan niya ako sa kumpanya. Kung hiwalay na tayo, marunong ka ng manuyo. Tumawa ako at nagtagal bago ako bumaba. Naroon na ang kotse ni Marco, pero mas mabilis sa akin ang isang tao at sumingit siya. Pagkalapit niya kay Marco, nagtanong si Zhang Wan, "Sir, bakit kayo nandito? May hindi pa ba kayo nagugustuhan sa proyekto? Hindi ba't naghahanap lang ako ng tao? Sinong hinahanap mo, VP Zhang? Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo." Bata pa si Celine, at siguradong may mga pagkukulang pa siya, kaya baka makatulong ako. Pareho tayo ng pinasukang unibersidad. Nakikinig ako sa usapan ni Zhang Wan at Marco mula sa malayo. Nang pumasok si Zhang Wan sa kumpanya, sinabi ng boss ko na magkapareho kami ng pinasukang unibersidad. Pero pagkatapos niyang pumasok sa kumpanya, hindi na binanggit ni Zhang Wan ang tungkol dito, kaya nakalimutan ko na iyon. Naalala ko pa ang lasa ng pagkain sa pangatlong kantin sa unibersidad. Saang kantin gustong kumain ni Sir? Ipinasok ni Marco ang isang kamay sa kanyang pantalon at kinuyam ang kanyang kamay. Sa tuwing naiinip siya,
ginagawa niya iyon. Nagulat ako na pinili mo si Celine para manguna sa proyekto. Alam mo naman na siya ay, huwag na lang. Hindi ko pwedeng pag-usapan ang kasama ko sa trabaho. Kumain na lang kaya tayo, classmate. Napahiya si Zhang Wan at hindi siya nakapagsalita. Nagkahiya-hiyang tumingin sa kanya ang malalaking mata ni VP Zhang. Pagkatapos ng maraming taong nagtapos, ang kantin lang ang nag-iisang naalala niya, na nagpapatunay na noong nag-aaral siya, ang kantin lang ang mahalaga sa kanya. Kaya huwag kayong magtanong kung bakit ko pinili si Celine, ito ang dahilan. Nagdududa ako sa kakayahan mong magtrabaho. Naging VP ka lang. Nang matamaan si Zhang Wan, hindi siya nakapagsalita. Mukhang hindi pa rin niya kilala si Marco. Si Marco ay miyembro ng debate team sa universidad, at kahit sino ang binabara niya, walang makakatagal. Sinusubukan ko ring iwasan siyang harapin. Nang tuluyang umalis si Trining sa galit, doon na lang ako nagpakita. Tiningnan lang ako ni Gabi, binuksan niya ang pinto ng sasakyan para sa akin. Ang weird naman ng mga katrabaho mo. Mas weird pa rin sa'yo. Walang magawa, sinusundo ang ex-wife pagkatapos ng trabaho. Marami akong binasa kagabi, nakahanap ako ng magandang ospital. Magpa-check up tayo ng detalyado, pagkatapos magpa-file pa ng records. Wala akong balak ipanganak ang batang to. Sumimangot si Gabi at tiningnan ako. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, unti-unting lumabas ang lungkot sa kanyang mukha. Ayaw mo bang magkaanak o ayaw mo lang akong bigyan ng anak? Iniisip mo ba na pinaplano kita kaya hindi ka masaya? Kung ganun, pasensya na. Nakikinig lang ako at walang imik. Plinano ko na kagabi, kapag natapos ko na ang mga proyekto ko, magpapalam ako at magpapa-abort. Gusto mo bang diretsyong tapusin na lang ang lahat? Ganyan ka naman lagi. Pwede ba Kathy, na wag mo naman akong ipahiya ng ganito? Habang sinasabi niya ito, hinawakan niya ang aking kamay at idinikit sa kanyang pisngi. Sige na, sampailan mo na lang ako, para gamaan ang loob mo. Gusto kong bawiin ang kamay ko, ngunit mahigpit niyang hinawakan ito. Gabi, hindi ko na maintindihan ang iniisip mo. Panandalian lang kaming nagmahalan ni Gabi ng 2 buwan, pagkatapos ay kinailangan kong harapin ang pagmamadali ng nanay ko na magpakasal. Gusto niya akong ipagpalit kapalit ng dote. Kaya sinabi ko kay Gabi na gusto kong magpakasal. 2 buwan pa lang tayong nagde-date, gusto mo nang magpakasal. Ang bilis naman. Hindi papayag ang normal na tao, ngunit nag-isip lang si Gabi at sumagot agad ng, sige. Chinese style ba ang kasal o Western style? Handa na akong tanggihan niya ako, ngunit bigla niya akong tinanong ng ganito, kaya nagulat ako. Hindi ako nagsalita, at nag-umpisa na siyang mag-isip, tingnan ko kung may magandang araw sa kalendaryo. Ilang tables ang gusto mo sa reception? Pekeng kasal lang naman, hindi na kailangang maging komplikado. Agad namang naintindihan ng matalinong si Gabi na ginagawa ko ito dahil sa nanay ko. Nagpakasal lang kami, ipinaalam sa aming mga kamag-anak at kaibigan, at walang ibang ginawa. Busy si Gabi sa kanyang startup, at busy rin ako sa aking trabaho. Hindi ko maipagkakaila na pagkatapos kong magpakasal, nagkaroon ako ng pakiramdam na kasama ko si Gabi sa hirap at ginhawa, isang pakiramdam ng pagiging magkaibigan sa digmaan. Hanggang sa isang gabi, pagkatapos naming magpakasal ng 2 buwan, pareho kaming nakainom, bigla niyang kiniliti ang daliri ko. Kasal na rin naman tayo, gawin na natin ang totoong kasal. Nagpakasal kami ng peke, ngunit ang buhay namin bilang mag-asawa ay hindi peke. Paulit-ulit kaming gumawa ng love sa kama, at swak kami sa bawat isa sa aming love life. Hanggang sa 3 buwan na ang nakalipas, nagsuggest ako ng annulment, at nawala si Gabi sa loob ng 2 araw. Sa ikatlong araw, lumabas siya at pumayag sa annulment. Hindi ko maintindihan ang iniisip ng lalaking to. Ginawa niya ang lahat ng ito para lang magpakasal ulit kami. Kung ganun, bakit hindi niya ako tinanggihan noong una pa lang? Kung tatanggihan kita, susuko ka ba? Hindi. Ako ang taong tinutupad ang sinasabi, at walang makakapagpabago ng aking isip.
Yan, nakita mo na. Kung madali kang magbago ng isip, umiyak agad ako, gagawa ng eksena, at magtatangkang magbigti para magbago ka ng isip. Kung gagawin ko yun, mas lalo mo lang akong kamumuhian. Bumitaw si Gabi, at tiningnan pa ako. Kinakabahan na ako. Anong balak mong gawin ngayon? Gusto kitang ligawan ulit. Pagkatapos magsalita, binuksan ni Gabi ang pinto sa likod ng upuan, kung saan may malaking bouquet ng bulaklak. Nakataas ang kilay ng lalaki at tiningnan ako, ano sa tingin mo? Gusto mo ba? Bibigyan kita ng bulaklak araw-araw, para mas mabilis kitang mapanligawan. Sinubukan kong intindihin ang utak ng lalaking ito, ngunit sayang, hindi ko nagawa. Sinabi ko lang ang, baliw, at tumakbo. Hindi nagbibiro si Gabi na gusto niya akong ligawan ulit. Kinabukasan, nagmaneho siya papunta sa bahay ko. Libreng sasakyan, sayang naman kung hindi ako sasakay. Hinatid ako ni Gabi sa kumpanya. Nagkataon na nakita namin si Trining sa baba. Nakita niya akong bumaba sa sasakyan ni Gabi, at ang kanyang dating mapagmahal na mga mata ay nagpakita ng pambihirang madilim na tingin. Sabay kaming sumakay sa elevator. Balak kong buksan ang aking telepono para tingnan ang schedule na ipinadala ng aking assistant, ngunit narinig ko ang boses ni Trining, Kathy, bilang isang senior, gusto kong payuhan ka na huwag kang magpadala sa pansamantalang pakinabang. Sa huli, baka mas marami kang mawala. Hinintay ko siyang magsalita pa. Nagpatuloy si Trining sa pagsasalita ng taas noo, hindi maganda ang shortcut. Nakakasira ka sa reputasyon ng kumpanya. Trining, hindi niya alam ang relasyon namin ni Gabi. Siguro iniisip niya na ibinebenta ko ang aking katawan para sa partnership na ito. Una, tingnan mo ang mga kontrata na napirmahan natin ngayong quarter. Wala kang naiambag. Ipinapakita lang nito na hindi ka marunong kumita ng pera. Trining, wala kang silbi para sa akin. Nauna akong lumabas sa elevator. Nakikita ko sa salamin na nakasimangot si Trining at nagpanggap na kawawa. Pagkatapos, lumabas si Wang Huihui at sinabi, Kathy, inaapi mo na naman ba si Trining? May mga panahon na hanga ako sa pagmamahal ni Wang Huihui kay Trining, at ang kanyang halos nakababaliw na pangungulit. Dahil sa mga taong gustong maging alalay tulad ni Wang Huihui, patuloy na napapanatili ni Trining ang kanyang magandang imahe. Bakit mo palaging sinasaktan si Trining? Ang bait-bait niya. Huminga ako ng malalim, naglabas ng tisyo mula sa aking bag, at ibinigay kay Wang Huihui, panasan mo ang iyong mga mata. Huwag kang magpapadala sa kanila. Agad na nagpakita ng inosenteng itsura si Trining, anong sinasabi mo? Hindi ko maipaliwanag kahit nasabihin ko ang lahat. Kung ganon, huwag ka na lang magsalita. Umalis ako sa kumpanya, iniwan si Wang Huihui na nagagalit. Di nagtagal, kumalat ang mga chismis na ginagamit ko ang aking katawan para makuha ang partnership ni Gabi. Mayroon pang ang kontrata na napagkasundoan na, ngunit dahil sa mga chismis, ayaw nang magpatuloy ang asawa ng partner. Kailangang magsalita ng boss para maipagpatuloy ang kontrata, ngunit kinailangan nilang ilipat si Wang Huihui para pamahalaan ito. Pagkatapos ng insidente na ito, tinawag ako ng boss sa kanyang opisina. Kathy, alam kong inosente ka, pero kailangang isaalang-alang ng kumpanya ang kabuuan. Kailangan naming panatilihin ang aming reputasyon para magtiwala ang aming mga customer, tama ba? Sinabi ng boss habang tinitingnan ako. Magpahinga ka muna, kapag nalutas ko na ang mga ito. Inilapag ko ang aking tasa sa mesa at pinutol ang sinasabi ng boss. Gusto mong gamitin ako at itapon ako, tama ba? Ako ang nagdala ng sales ngayong quarter. Gusto mo na akong tanggalin dahil sa mga chismis. Hindi ganon, Kathy. May maraming batikos laban sa iyo sa labas. Ganito na lang, ibibigay ko kay Wang Huihui ang posisyon ng Vice President. Kapag humupa na ang lahat, itataas kita. Mahusay ang ginawa ng boss. Ngumiti ako, naglaro sa aking relo, at walang sinabi. Nakita ng boss na ganon ang ginawa ko kaya sinabi, alam ko na hindi ka masaya sa akin.
Ikaw na ang Vice President, bibigyan kita ng bonus ngayong buwan, okay na Kathy? Boss, ang paglilipat ng posisyon ay karaniwang inaayos sa katapusan ng buwan. Bago magtapos ang buwan, aayusin ko ang bagay na ito. Sa totoo lang, kung interesado si Wang Huihui sa aking proyekto, hayaan mo siyang gawin ang lahat. Okay. Paglabas ko sa opisina ng boss, nakita ko si Wang Huihui, at nakita ko ang tagumpay sa kanyang mukha. Kusang loob akong bumibitaw sa proyekto. Bihira akong magkaroon ng ganitong oras, paminsan-minsan nakikita ko si Trining sa tea room. Sa wakas, mas marami akong oras para kausapin siya. Bata ka pa, kaya di maiiwasan na magkamali. Sana maging aral ito sa iyo, Kathy. Kinailangan kong alalahanin ang lahat ng kalungkutan para pigilan ang aking sarili na tumawa sa sinabi ni Trining. Tamang-tama naman na pumasok si Wang Huihui sa tea room. Marahan kong tinapak ang balikat niya, dapat mong tanggapin ang lahat ng ibinibigay sa iyo, gusto mong maging reyna, dapat mong kayanin ang bigat nito. Binalewala ni Wang Huihui ang sinabi ko at desididong tapusin ang proyekto. Gayunpaman, hindi siya nagtagumpay. Ang proyekto ay paulit-ulit na nakaranas ng mga problema dahil hindi niya alam ang mga detalye. Tumawag ang partner sa akin at gustong bumalik ako para lutasin ito. Busy si Wang Huihui sa pagsigaw sa mga assistant at empleyado. Umupo ako sa aking opisina, tamad na sumasagot sa mga tawag mula sa dating mga partner. Kathy, sabi ng boss mo nagpapahinga ka raw. Kailan ka babalik sa trabaho? May problema sa utak yang si Wang Huihui, hindi niya alam ang mga detalye. Kung magpapatuloy kami ng ganito, mahihirapan kaming magtulungan. Tiningnan ko si Wang Huihui na nagagalit at bumantong hininga, kamakailan, may maliit na problema sa kumpanya, sinasabutahe ako. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang mga boss namin. Ano man ang mangyari, uunahin ko pa rin ang ating proyekto. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tumayo ako at naglakad papunta sa pinto ng aking opisina. Sa salamin, tiningnan ko si Wang Huihui sa kabilang silid, at ngumiti ako. Nakita niya ako, ngunit hindi siya ngumiti pabalik. Inakala niya na basta na lang magkakalat ng chismis tungkol sa akin at magnakaw ng proyekto ko ay mananalo siya. Marami pa akong proyekto. Wang Huihui. Gusto niyang baliktarin ang sitwasyon, ngunit ang proyekto ay nakaranas ng mga problema. Ang mga produkto ay pinigil ng customs, at nagalit ang partner. Agad na tinawag ng boss ang aming opisina. Hindi mo ginawa ng maayos ang iyong plano, anong ginagawa mo, Wang Huihui? May tumawag na sa akin na ilang partner. Umiyak si Wang Huihui. Tahimik akong umiinom ng kape sa sopa. Kathy, maaari mo bang lutasin ito? Tiningnan ako ng boss. Sumagot ako, hindi ko pinamamahalaan ang bagay na iyon. Nakakasagabal ang maging ganito. Hindi ako pupunta. Inaalagaan mo dapat ang mga bagay na inaalagaan mo dapat. Tatapusin mo dapat ito. Ginamit ko ng maling pagtatrato sa mga chismis. Tahimik pa rin ako. Nag-aalala at nag-aalinlangan ang boss. Maglalabas ako ng anunsyo sa buong kumpanya at sasabihin ko sa lahat na wag nang magkakalat ng chismis. Umupo pa rin ako at walang sinabi. Nag-alala ng husto ang boss, kaya tinawagan niya ang HR, maglalabas ako ng anunsyo na magiging Vice President si Kathy. Hindi maaari, sumigaw si Wang Huihui, ngunit tiningnan siya ng masama ng boss. Si Kathy ang may pinakamagandang record sa kumpanya, nararapat lang sa kanya ang posisyon ng Vice President. Pagkatapos magsalita, ngumiti ang boss sa akin, kailangan mong tapusin ang proyekto, sabihin mo sa akin kung sino ang kailangan mong magtulungan. Umalis kayong lahat, sandali lang, pigilan ang mga taong aalis. Tumayo ako at naglakad papunta kay Wang Huihui at sinampal siya. Sumigaw si Wang Huihui, at hinawakan ang kanyang mukha. Pagkatapos ay humanga ako. Nagtatago si Trining sa isang sulok. Ito ang kahahantungan mo. Susunod, pupuntahan ka ng aking abogado. Pagkatapos, kinuha ko ang recorder na may boses ni Wang Huihui,
Hindi pa siguro kayo aware na kay Kathy kayo makikipag-partner, gusto lang niyang mag-shortcut. Sigurado ka ba na magtitiwala kayo? Nanlaki ang mga mata ni Wang Huihui at tiningnan ang recorder. Senador siya na, matagal na kayong partner. Naka-record na ang lahat ng sinabi ninyo sa akin. Ibinigay ko ang recorder sa boss, pwede akong makipagkompetensya, pero hindi ako gumagamit ng mga paraan na gumagamit ng pagbabanta. Ang galit ng boses ay hindi tumigas. Pag-alis, kailangan niyang tumulong. Kung ang mga kasinungalingan ay gumawa ako ng anuman. Naglalagay ako ng baguhin. Sa iyo ko inaasal ng kaaway. Naglakad ng may aking isipan. Nag-umpisa na ang trabaho, sumigaw na walang mga ginagawa. Sinabi ng dalawa, ngayon mayroon kang ganito. Tumingin ng may aking isipan. Nako, ginaawayan ako ng buhay. At tinitingnan ko ang sarili sa mga kasanayan, sinasalaysay ang isang masamang imahe. Ngumiti ko ng mga gawi at wala ang mga salita ko. Ngayon naghahanda ako sa mga tauhan, isinisigaw na ililipat si Kathy ng mabilis. Paglabas ko, ililipat ko si Wang na mabilis. Naalalahanan ko, ngumiti ko ng mga gawi at wala ang mga salita ko. Sa lahat ng ginagawa, kailanman, anuman. Mangyari ang ipaalala ko ng hindi mga pangungutya. Nako ang babaeng iyon ay ang babae na hindi ko ginawa. Sa buong araw na hindi kami nag-iingay. Nag-aawayan kami ng mga araw. Nigisingin ako. Wala ang mga sinasabi ko. Ano kayang gagawin? Sa labas ako ay hindi ako nagkakagulo. Nang hindi tumigil na matanggal, nasaktan ko ang isang taong binigay sa akin ang hindi ko mga pangyayaring sa isipan ko. Nagawa ko na ang aking mga paraan. Kapag hindi matigil na nag-iingay si Wang na pinadalhanan ko ng mga tauhan upang umalis. Alam na ng mga tao na ginawa ko kaya malilimutan kanila kung nasa trabaho sila. Ano kaya? Sinasabi ko sa lahat na malayo sa 3 metro. Nagtatapos na at nagkikita na ako at umalis si Wang sa opisina. Na nagwawala pa rin sa labas ng puso niya. Bago umalis ng opisina sinabi sa akin na nasaktan na naman ako. At malapit at nagtatrabaho ako. Nako ginagawa na lahat upang maagapan ang mga pangyayaring nangyayari sa iba, mas nagpapakita ng mga pakikipag-away. Sa labis at mga tauhan ko, wala na akong balak na tumulong. Sa huling gabi lumiban sa trabaho. Hindi ka nasasaktan sa nagtrabaho sa'yo para maging tumalon at tumalon dahil hindi mo magagampanan. Sa wakas, nakarating din ang elevator sa ground floor, lumabas ako, at si Trining ay nakabuntot pa rin sa akin, walang tigil sa kanyang Saturday. Dapat naman tayong magkasundo, bakit mo ginagawa ito? Hindi ba't kasalanan na sirain ang pagkakaisa ng lahat? Hindi ba't kasalanan na sirain ang pagkakaisa ng lahat? Tumigil si Trining sa pagsasalita, at tumigil din ako. Sa labas ng building ng kumpanya, may isang lalaking kilala naming pareho na nakatayo doon, si Gabi, na may dalang malaking bouquet ng rosas. Ang mahabang ribbon ay nakaladlad sa lupa, at ang kanyang itsura na dati nang nakakaakit ay mas lalo pang naging kapansin-pansin dahil sa bouquet. Nang walang pag-aalinlangan, agad kong hinayla si Gabi papasok sa loob ng kotse. Ay nako, nakakahiya. Parang nakakita ka ng kakilala tapos umutot ka ng malakas. Anong ginagawa mo? Hindi mo pa nga sinasabi kung gusto mo ba ang bulaklak. Magmaneho ka na. Bago yumandar ang sasakyan, lumingon ako para tignan si Trining, nakita kong nakatitig siya sa akin. Ang basong lagi niyang hawak ay padabog niyang binato sa lupa. Pagkalayo ng sasakyan, sa wakas nakahinga ako ng maluwag. Para saan yang bulaklak? Di ba napagkasunduan na natin na hindi na tayo magpapansinan pagkatapos ng annulment? Ngayon ang ika-100 araw ng ating annulment, isang napakahalagang araw. Hindi ba dapat natin itong ipagdiwang? Kathy, wala namang dapat ipagdiwang. Ipinagdiwang natin ang ika-100 araw ng kasal natin, bakit hindi natin ipagdiwang ang ika-100 araw ng annulment? Sa tonong parang normal lang sa lalaking ito, nawalan ako ng imik. Sa sobrang pag-aalala kay Trining, nakalimutan ko ang lalaking ito na may sayad, si Gabi.
Dinala ako diretso sa isang restaurant. Halata namang pinaghandaan ito ni Gabi, mula sa dekorasyon ng lugar hanggang sa mga pagkaing inihain ay paborito ko. Pero hindi ko ito masyadong pinansin. Anong problema? Hindi mo ba nagustuhan ang maingat na tiningnan ni Gabi ang aking mukha habang naghihintay ng pagkain, at nagkwento pa ng mga biro? Alam kong hindi siya magaling magkwento ng biro, at marahil ay kinopya niya lang ang mga ito sa internet. Wala akong balak magpakasal ulit, kaya sa tingin ko hindi mo na kailangang sayangin ang iyong oras sa akin. Si Gabi, nakayuko, ay dahan-daang ginulo ang tasa ng tsaa sa kanyang harapan. Hindi mo ba talaga ako gusto? Hindi naman sa ganun. Gusto kita, Gabi. Sa mundong ito, siguro ikaw ang nakakaintindi sa akin. Noong bagong graduate pa lang tayo, dumaan tayo sa mahihirap na araw, at sabay nating kinain ang instant noodles sa opisina. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa rin. Pagkatapos, natuklasan ng mga magulang ni Gabi ang kakayahan ng kanilang bunsong anak, at sinimulan siyang pamahalaan ang kumpanya. Doon nagbago ang ating buhay. Pero parang hindi na ako ang dating ako. Biglang isang araw, napagtanto ko na sa tuwing sasama ako kay Gabi sa mga party, lagi akong nakamarka bilang asawa ni Gabi. Dahil dito at dahil sa relasyon ko kay Gabi, nakatanggap ako ng maraming pabor sa trabaho. Pero hindi ako kailanman nagkaroon ng pagkakataong sumali sa mga core project. Parang iniisip ng lahat na sapat na maging palamuti lang ako. Kaya lumipat ako sa bagong kumpanya, kung saan paminsan-minsan ay nakikilala pa rin ako ng mga kliyente. Kung maaari, sana maipakilala mo kami kay Mr. Gabi, Mrs. Kathy. Walang nag-aalala kung matatapos ko ba ng maayos ang aking proyekto, mas interesado sila kung maipakikilala ko ba sila kay Gabi. Parang naging accessory na lang ako ni Gabi, parang ako yung taong kinamumuhian ko dati. Buong buhay ng nanay ko ay nakadepende sa tatay ko. Siya ay isang babaeng nakakalungkot at kaawa-awa. Sa tuwing nalalasing ang tatay ko, sinasaktan niya siya, at sinisisi kung bakit hindi siya makapagbigay sa kanya ng anak na lalaki. Pagkatapos kong ipanganak, ilang beses pang nagbuntis ang nanay ko, ngunit sa tuwing malalaman na babae ang bata ay ipinapa-abort ito ng tatay ko. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng kapatid na lalaki, ngunit hindi pa rin kontento ang tatay ko. Naghahanap pa rin siya ng mga dahilan para saktan at pagmalupitan ang nanay ko. Wala siyang trabaho, walang kaibigan, walang mapaglalabasan ng sama ng loob. Kaya ibinubuhos niya ang lahat sa akin. Sa simula, akala ko kasalanan ng tatay ko. Siya ang nagpabago sa nanay ko. Ngunit pagkatapos na mamatay ang tatay ko, ganun pa rin siya. Ang kanyang pag-iisip ay malalim nang naapektuhan ng tatay ko. Bilang isang accessory, matagal na niyang nawala ang sarili niyang pag-iisip. At ako, ayokong maging katulad niya. Ngayon, masaya ako sa buhay ko. Masaya ako araw-araw. Hindi mo ba nakikita? Kahit na kailangan kong paulit-ulit na baguhin ang mga plano hanggang sa gusto ko nang pasabugin ang mundo, mas mabuti pa rin yun kaysa sa manhid na pagmamasid sa mundo araw-araw. Mahal kita, Gabi, pero mas mahal ko ang sarili ko. Kinailangan kong maghintay ng 20 taon para makaalis sa madilim na bahay na yun, hindi ako maaaring magbago ng isip dahil sa ibang tao. Dapat unahin ko ang sarili ko. Tahimik ang lalaki sa loob ng mahabang panahon, at bigla siyang ngumiti. Mula sa isang mahinang ngiti sa simula, lalo siyang tumawa, hanggang sa hindi na siya makatayo ng tuwid. Natakot ako ng husto. Akala ko hindi mo ako gusto. Alam mo ba noong hiningi mo ang annulment, naglasing ako sa bar at umiyak ng 2 araw hanggang sa mukha na akong asong kalye. Kung mayroon kang mga ganitong alalahanin, bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Hindi ba't mag-asawa tayo? Kung nag-aalala ka tungkol doon, mayroon akong magandang ideya. Pagkatapos magsalita, si Gabi ay agad na naglabas ng kontrata. Simula ngayon, ako naman ang sustentuhan mo. Napanganga ako sa kontrata sa harap ko, at nag-isip ng malalim. Isa itong dokumento ng paglilipat ng shares.
Gusto ni Gabby na ilipat sa akin ang karamihan sa kanyang shares, upang ako ay maging parte ng board of directors. May tiwala ka bang mauupo ka bilang presidente sa loob ng 3 taon? Kapag nangyari iyon, sana huwag kalimutan ni President Cathy ang kanyang minamahal na asawa. Seryoso ka ba? Binuklat ko ang huling pahina ng kontrata, at nakita kong pinirmahan na ni Gabby. Ibig sabihin, kapag pinirmahan ko ito, makukuha ko agad ang higit sa kalahati ng kanyang net worth. Siyempre seryoso ako. Kasalanan ko to, hindi ko pinansin ang iyong damdamin. Isa pa, karapat-dapat ka rito. Inabot ni Gabby ang aking kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Sino ba ang kasama ko noong nagsimula tayo sa ilalim ng lupa? Sino ang kasama ko noong nagsisimula pa lang tayo? Hindi ko yun makakalimutan, Cathy. Ang isa ko pang kamay ay hawak ang kontrata, at naguguluhan ako. Isang kayamanan ang biglaang bumagsak sa akin. Kahit sino sigurong nasa kalagayan ko ay mahihirapang maging kalmado. Ano? Kung pumapayag ka, kumuha ka ng isang piraso ng karne. Kung hindi, kumuha ka ng isang piraso ng gulay. Pagkatapos magsalita, binigyan ako ni Gabby ng 2 chopsticks. Tumingin ako sa mga plato sa harap ko at galit na ibinagsak ang chopsticks. Nakikipagbiruan ka ba sa akin? Ang lahat ng nasa mesa ay puro karne at lobster. Ang nag-iisang plato ng gulay ay kinain mo na, at kaunting sauce na lang ang natira. Paano ako kukuha ng gulay kung hindi ako pumapayag? Tuwang-tuwang tinulungan ako ni Gabby na hiwain ang steak. Inisip ko na si Gabby ang steak at kinain ko ito ng padabog. Sasabihin ko sa iyo, huwag mo akong guluhin. Kung hindi, bago pa ako matapos magsalita, bigla niya akong hinalikan. Ang pagbabago ng shares ay hindi maaaring itago sa board of directors. Mabilis na dumating ang mga magulang ni Gabby at pinagalitan siya ng husto. Baliw ka na ba, Gabby? Noon, gusto mo siyang pakasalan kaya wala kaming nagawa, pero anong ginagawa mo ngayon? Ibinibigay mo ang negosyo ng buong pamilya sa iba. Talagang binibigo mo kami, hindi ka talaga katulad ng kuya mo. Ngumiti lang si Gabby. Balak ko sanang manood lang. Ngunit hindi ko napigil ang tumawa nang marinig ko ang huling pangungusap. Hindi talaga kami magkatulad. Malayo man, mas masahol pa si kuya. Wala kang karapatang magsalita rito. Sinubukan pa akong sigawan ng nanay ni Gabby, kaya agad kong kinuha ang titulo ng bahay at sinabi, "Bahay ko to. Mag-ingat ka, kakasuhan kita ng trespassing." Hindi kailanman naging maayos ang relasyon namin ng nanay ni Gabby. Hindi ko kayang sagutin si Gabby, pero kaya kong makipagtalo sa nanay niya. Pagkatapos niyang matikman ang aking galit, hindi na siya naglakas loob na harapin ako ng direkta. Kaya binalingan niya ang kanyang anak. Bakit mo ibibigay ang kumpanya sa babaeng yan? Buhay naming pinaghirapan yan. Ang pinaghirapan niyo lang ay isang malaking gulo. Nagulat ang mga magulang ni Gabby at tumahimik. Sa simula pa lang, handang ibigay ng mga magulang ni Gabby ang kumpanya sa kanya dahil malapit na itong bumagsak. Matagal na silang nakatakas at nagbukas ng trust fund para sa kanilang panganay na anak, upang hindi na siya mag-alala tungkol sa pagkain. Sa huli, kinuha ni Gabby ang gulo na iniwan ng kanyang mga magulang, at matagumpay na pinagtagumpayan ang krisis. Pagkatapos, gusto nilang bawiin ang shares at ipaglaban ang posisyon para sa kanilang panganay na anak. Sayang, maraming beses silang tinanggihan. Nagpanggap silang mahina, humingi ng tawad, at nagmura. Pero hindi nagpatinag si Gabby. Akala ko sumuko na sila, pero nandito na naman sila. Ayaw mong ibahagi ang iyong shares sa iyong mga magulang, o sa iyong kapatid, pero ibibigay mo sa isang estranghero. Bakit? Galit na sigaw ng nanay ni Gabby, ngunit bigla niyang inis ang Gabby, at tumayo siya na galit. Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Dahil si Cathy ang pinakamamahal ko. Siya ang asawa ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi malalampasan ng kumpanya ang mga paghihirap. Tinitigan ni Gabby ang kanyang mga magulang at nagsalita ng mahaba. Kapag ang kumpanya ay nakikipag-usap para sa mga partnership,
Sa huli ay pumunta ako upang makipagkita sa bawat mamumuhunan. Ininom namin ang bawat inumin, hanggang sa makakuha kami ng pamumuhunan. Noong naglalasing kami para sa pamumuhunan, nasaan kayo? Mula sa pag-uusap ng partnership hanggang sa pagkumpleto ng proyekto, kontrolado ni Kathy ang bawat proseso. Kung wala siya, hindi sana tayo magkakaroon ng kumpanya ngayon. Kaya bakit hindi siya makasali sa board of directors? Tanong niya ng malamig. Naaalala niyo ba ang kaarawan ko? Naaalala niyo ba kung anong gusto kong kainin? Naaalala niyo ba ako, si Gabby? Dati, itinuturing niyo akong invisible, kaya bakit niyo ako hinihingi ngayon? Kung wala si Kathy, hindi makakarating ang kumpanya sa kung nasaan ito ngayon. Kayo ang walang karapatang magsalita tungkol sa kumpanya. Pinalayas ni Gabby ang kanyang mga magulang at sinabi sa kanila na huwag na siyang istorbohin muli. Ang pagbabago ng shares ay nangyari ng maayos. Bagamat hindi natuwa ang mga matatandang lobo sa board of directors sa biglaang pagdating ko, hindi iyon mahalaga. Gusto ko ang pagharap sa mga paghihirap. Dapat din nilang baguhin ang kanilang pang-araw-araw na gawi sa paglalaro ng golf at tumutok sa kanilang trabaho. Ngunit bago iyon, kailangan kong ayusin ang mga bagay-bagay sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Nang malaman ni Trining ang tungkol sa relasyon namin ni Gabby, mapanlait siya. Sa huli, isa ka lang babaeng umaasa sa lalaki para umangat. Pagkatapos, hinawakan ni Gabby ang aking kamay at sinabi, "Anong sinasabi mo? Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang bubong ko." Gusto pa rin akong insultuhan ni Trining. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa boss na nagpapahayag na natanggal siya sa trabaho. Ano? Bakit ako tinanggal? Mabilis siyang tumugon, at halos lunurin niya ako sa kanyang mga mata. Kathy, ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Sabihin na nating ikaw ang nagtanim at ikaw rin ang aanihin, Ms. Trining. Kung pumayag lang siyang sabihin ng ilang salita para kay Wang Weiwei, hindi sana pinili ni Wang Weiwei na magpakamatay, at inilathala ang ebidensya ni Wang Weiwei at Trining sa mga nakaraang taon. Sayang si Trining, dahil palagi niyang itinuturing si Wang Weiwei bilang isang tool lamang. Si Trining ay pinaalis sa kumpanya at isinama sa blacklist ng industriya. Kaya ang tinatawag na beauty queen ng pagiging palakaibigan ay hindi umakyat ng kahit anong posisyon. Kung saan man pupunta si Trining sa hinaharap ay hindi ko naiisipin. Matagal pa ang buhay ko at malawak ang mundo. Hindi na ako mag-aalala tungkol sa kanya at malamang na hindi ko na siya makikita ulit. Kami ni Gabby ay muling nagpakasal at nag-imbita ng maraming kaibigan. Sa reception, may nagtanong kay Gabby tungkol sa kanyang sikreto. Nagsalita siya ng mahaba, hindi niya napansin na nakatayo ako sa likuran niya. Siyempre, maraming sikreto. Halimbawa, dapat una ay maging gwapo, dapat regular na mag-ehersisyo para manatiling fit, dahil sa huli, ang hitsura ng asawa ay ang pagmamalaki ng asawa. Wala tayong talentong maipagmamalaki, kaya kailangan lang nating umasa sa ating mukha at katawan para akitin ang ating asawa. Pagkatapos, dapat matutong magluto, maglinis ng bahay, at sikaping maging perpektong lalaki. Napansin ng isang kaibigan na malapit ako, kaya sinabi niya kay Gabby, "Natatakot ka ba sa asawa mo, Gabby? Nagbibiro ka ba? Paanong ang isang lalaking katulad ko ay?" Hinawakan ko ang kamay ko, balak kong pakinggan kung anong kasinungalingan ang sasabihin niya. Hindi matatakot sa kanyang asawa. Kung iiwan ako ng asawa ko, hindi na niya ako mahal, anong gagawin ko? Sa puntong iyon, ang aking mabuting moralidad at ang aking gwapong hitsura ay hindi na magiging mahalaga. Ang pinakamahalaga ay bigla akong niyakap ng lalaki. Noon pa man ay alam na niya na nandito ako. Sa gitna ng sigawan ng mga tao, niyakap ako ni Gabby ng mahigpit at bumulong sa aking tainga. Ang pinakamahalaga ay mahal kita, kaya hindi kita kayang iwan, Kathy. Pagkatapos ng 3 buwan ng pagpapakasal, nanganak ako ng isang anak na lalaki, si Gabby Jr. Gabby Jr., palaging nag-aaway.
Nakikipagkompetensya sa akin si Gabby para sa pagmamahal ni Gabby Jr. 3 taong gulang na si Gabby Jr., at pinatulog na ni Gabby si Gabby Jr. sa kanyang sariling silid upang magkaroon ng privacy ang mag-asawa, ngunit sa tuwing madyay gising si Gabby Jr., sa kalagitnaan ng gabi, otomatikong bubuksan niya ang pinto ng silid ng kanyang mga magulang, aakyat sa kama, at yayakapin ako. Tuwing umaga kapag nagigising ako, nakikita ko ang pamilyar na eksena. Yakap ako ni Gabby sa kaliwa at yakap ako ni Gabby Jr. sa kanan. Ito ay mahalaga, ngunit ito ay mahalaga pa rin.